Thank you, Sister Nelly. Is it clear? Okay. Thank you very much. Okay, maraming salamat po muli sa privilege that we are here in His Word. And to all of you there in the different jails in the Philippines, we have here Apayao, right? And then San Carlos, Mambusaw, and Pasay also. Pasay is okay. And then, of course, in every places in the Philippines, thank you for giving us this time that we connect in the Word of God. The reason that we are here is to listen the Word of God. Amen. I believe that you believe God and you believe the Savior, it is only Jesus, so that we can go on with His Word. Ang ibabahagi ngayon sa inyo ay isang panalangin po ito. It is a kind of prayer of David. At ito po ay nahango sa Psalm chapter 23, verses 1 to 6. But I'm not going to share to you all the verses. I only want to speak some of my the verses that I need to explain. Ito po ay panalangin ni David po sa Panginoon. But first of all, we want to pray. May I just want everyone to pray for again. Tayo po'y matalangin ulit, mga kapatid. Before we gonna go, tayo po'y matalangin. Let's close our eyes. Wherever you are at to reach this word, close your eyes and then let us pray. Father God, we thank you na dinapumuli kami sa time ng pakikinig ng mga salita in every PDLs in the Philippines, around and nationwide, and the rest of the country who are connecting today with us. Let me ask you, Father God, to manifest yourself and intervene in the midst of us. Let your word be clear. Let your will be done. Heaven, just use me to be your mouthpiece to deliver your word and that your name be glorified. Thank you. We give you all the praise and glory. In Jesus' name. Amen. Okay. Again, maraming salamat po. Pag-plus po yung Psalm 23 verses 1. It is a prayer of David. Sa Psalm po, mga kapatid, marami po tayong matututunan sa Psalm. Hindi lang po ang Psalm ay prayer, hindi lang po ito ay kanta lang, o kaya kanta lang. Hindi lang po ito ay prayer din, chant, and even poem. Yes, ganyan po para sa ikabubuti ng mga anak ng Panginoon po. So, yes, sa panalangin ito, gusto ko pong magbibigay ng title, o kaya the theme of this is How to Rely on God in Difficult Time. Paano po tayo makalapit sa Lord? Paano po tayo umasa? Rely on means asahan, umasa, o tumipindi, o kaya magdepende sa Panginoon in this difficult time. We can feel the difficult time at this moment of time, isn't it? And having the time, again and again, we can feel that. Pagka po rely on ang sinasabi o umasa, mag-depend to hold on. Paano po tayo humawak, kanino tayo humawak, kanino po tayo mag-anchor in, and to depend, to remain connected, okay, or to cling to God in this hard time. So binibigyan po tayo ni David ng kanyang mga salita ngayong araw na ito. It is a kind of relationship po ng pastor at tupa. Ang tupa ay si David at ang Panginoon ng pastor. Pagka meron pong magandang relationship nito, magkakaroon ng matibay na relasyon if we allow the Lord to be our pastor, to be allow God to be our shepherd. Kaya pagka sinasabi na ang isang relationship ay matibay, meron po itong openness. Kaya minsan tayo po ay nananalangin, lumalapit kay Lord ng open heart. Buksan natin ang puso mo para makalapit. Huwag buksan sa kung saan iniisip. Sometimes we are preoccupied ng ating iniisip. Di ba minsan kung kayo nananalangin, minsan na-experience natin kung tayo nananalangin mo, di ba parang monkey na lumipat-lipat. Ang ating utak lumipat-lipat sa, it's like a monkey swinging from branch to branch. Parang, if you are preoccupied na hindi ka makakonsentrate, kailangan pag-aralan mo manalangin. Kasi parang unggo yan na palipat-lipat sa mga swinging
from the other branch and branch. Ganun ang utak ng tao minsan. Preoccupied many things, hindi makakonsentrate sa panalangin. So ngayong araw na ito, sana naman nakakonsentrate tayo ng makinig, maski short time lang. This is a very important, isn't it? Ayan po. So, pagka ganito, ang panalangin ni David, it is a personal approach to God. Today, tayo po sa mga sa kapanahonan ito, we are waging war against fear and anxiety. Nakikidigma tayo sa takot at kung ano pang anxiety. Ano ba? Spiritual apathy. When I say spiritual apathy, ito po hindi mo alam kung ikaw ay you are growing spiritually. O kaya sabihin mo, bahala na dyan. Hindi pwedeng bahala na dyan, kapatid. Ngayong araw na ito, magseryos sa mga kapanahonan ito. Bahala na ang Panginoon sa akin. Hindi pwedeng gano'n lang po, kapatid. Kailangan may gagawin ka. Gagawin tayo sa bawat isa, no? Okay. So, when you feel this spiritual apathy, bahala na. Hindi na ito maganda. Sometimes natutulog ang pananampalataya. We experience spiritual sleepiness. Sometimes nakikinig ng mga preaching natutulog. Sana walang natutulog dyan sa inyo. Sabihin mo sa kapatid mo, gumising ka, gumising ka na. Yes, gumising ka na, okay? Para magising. Buhay na buhay, pero tulog sa loob. Pangit, kailangan po natin nagisingin ang ating diwa at sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. You are not alone, but God is not forgetting you. That's the first thing for you to learn. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. I believe that when we learn the Word of God, umaasa tayo sa isang relasyon na kailangan i-develop natin para kasi natin ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil sinabi nito, the Lord is my shepherd. My is a possessive pronoun. Pagka po ang sinasabi ng my, nakakaroon ito ng, it denotes a deep sense of belongings, a sense of commitment, a sense of mutual affection. My, that you are my boss, you are my sister, it is my money. Meron kang relasyon sa iyo sa bagay na yon. So, my ang tinatawag mo. So, si David na nagsasabi, kayo po ang aking pastol, aking my. Okay po. Sa mga sinaunang pastol po, mga kapatid, sa mga shepherd, the shepherd in the olden time, they are not just a gentle caretakers, sitting on the grassland or the pasture land. Hindi mo lang sila po naka-relax lang, nakaupo lang yan sa bundok o kaya sa pasture land or meadows. Pero sila po ay mandirigma. Ang mga shepherd sa mga sinaunang panahon ay mandirigma yan. Mandirigma na ipagtanggol ang mga tupa with clubs and slingshots. Yan. May mga sakbat sila at mga slingshots. Magkikibaka sila sa mga leon, mga bears, mga uso. Nakikibaka rin sa mga magnanakaw kasi noon may mga magnanakaw din ng tupa. Kaya para maligtas ang kanilang mga tupa. Ganun po ang mga pastol ngayon. At noon. So ano ang napapag-aralan natin sa sabi ni David? Ang sabi ni David, the Lord is my shepherd. Ang sabi ni David dito, the Lord is my bodyguard. The Lord is my personal bodyguard. Sabihin mo dyan sa kapatid mo, nakatabi mo, you are my bodyguard. Huwag mong babayaan yung kapatid Kasi kung sa spiritual na bagay, kailangan tayo na you need to be one of it. Bantayan mo. Kaya minsan binabantayan natin ang ating mga kapatid, minsan naging mentor tayo nila, why? Para sa ikabubuti nila. Lalo pa kaya sa Diyos na nagsasalita. Nasabi ni David, you are my personal bodyguard. So, pagka personal bodyguard, you fight for me. Si David, noong bata pa siya bilang isang hari, at hindi pa siya isang hari, no? He used to kill lions, bears, out from his bare hands. Ganun po si David noon. Para iligtas ang mga tupa. Trusting God. Isang bagay
na binibigyan niya ang pagtitiwala sa Panginoon, kaya binigyan siya ng Panginoon ng supernatural strength. Hindi po ito lakas na nagagaling sa tao. Kaya po, imposible naman na matalo mo ang isang leon. Literally, hindi po yan magawa. Naturally, hindi makapatay ng leon, no? Mas malaki, mas malakas. Pero bakit napapatay niya? Yan ang nanggaling sa Panginoong Diyos. Kaya, iyan ang sinasabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor, the Lord fights for you and me. Yan ganyan po. Kaya the Lord defend us. Ipagtanggol tayo, He saves us. Of course, this is in the progression of trust. Kailangan po na magkaroon tayo ng confidence, being with God. So what we learn in this verse po ay, what? The Lord is our protector. Siya po ang ating protector sa ating buhay. Maski nasa kulungan ka, siya po ang iyong protector. Spiritually, siya nagpo-protect sa iyo. Amen. So someone who is protecting us when we experience life para hindi tayo na-endure. Okay. He is protecting us from injury to make us safe. Yan po. So sa susunod na versikulo, ang sabi dito, I shall not want. Parang negatibo. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ano ibig sabihin nito? David, hindi po nagsasalita si David ng material stuff, kayamanan, o pagkaari. Hindi po yan ang sinasabi ni David. It means po, he will lack nothing. Hindi siya nagkukulang na mag-fulfill sa gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. Magtatapos ang Panginoon sa kanyang buhay with His purpose and fulfilling. Kailangan ng buhay natin ngayon is fulfilling. Maski nasa kulungan tayo, sabihin natin, Lord, tulungan mo ako. Kasi I know that you are working. I know that you will do something. Even in my case, in my issues, that someday, I'm not going to stay here until tatanda ako that the purpose of coming here has a purpose. Yan po ang pagdalangin mo dapat, kapatid, no? Na may purpose ang Panginoon. Diretso na lang sabihin natin, Lord, you have a purpose. Why I am here. Why I landed here. Ganun po, kapatid. Meron kang gagawin sa buhay ko. Yeah? Because ang sabi ng Mark chapter 2 verse I think 27. Plus ng what? Mark 2:27. Isingin ko lang yan. Mark chapter 2 verse 27. Maganda ito minsan pag-aralan natin, no? Bilang isang mga manampalataya. Okay? Anong sinabi doon? He said, the Sabbath was made for man, and not man made for the Sabbath. What does it mean by this? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? The Sabbath is not made for man, okay? Hindi po ang salita po ni Lord ay sinabi para sa tao. So we are here to obey. Hindi po yung tayo tumukontrol sa salita ni Lord. Yan po hindi po yun ang ibig sabihin. Man will not control, will not overpower the word of God. Ang Panginoon po ang nagpagsabi ng ating salita. The good news is for man. Hindi po isinilang ng isang tao, hindi po isinilang ang isang tao sa isang araw, now that he has already his rule to live his life. Ay maawatan nyo? Ay maintindihan nyo? Yes. Hindi po tayo isinilang para sa isang araw. Tayo po ay meron na tayong nakalaan na alituntunin, rules, and law para sa ating buhay na mag-date sa atin. No, isinilang ka sa isang bagay na purpose ng Panginoon para mag-obey sa kanyang salita. Ganun po ito, kapatid. So, every time that we feel we are not enough, baka sinasabi mo, I'm not this strong enough, kaya ako ganito ngayon, I have no money. My life is like this today. Bakit? Huwag kang makalimot, kapatid. Ang sabi ni David, He is our shepherd. Do not forget na hindi huwag mong sabihin na nakalimutan ka ng Panginoon, right? Okay, that He is our shepherd. Kung ang mga ibon na ay sabi sa chapter 6 verse 26 na Matthew. Kung siya ang taga-meet ng ating pangangailangan, Matthew 6, chapter 6 verse 26 sa Matthew. Kung siya ang nag-provide sa ating kailangan,
If the birds in the air do not sow and reap in store, ang sinabi nito, look at the birds in the air, they do not know how to reap or store by in barn, yet the Heavenly Father feeds them. Are you not much more than them? What does it mean by it? If God can feed the bird, who cannot even pray? Kung ang Panginoon ay mini-meet at dinadala at pinoprovide ang pagkain ng mga ibon na hindi man lang makapanalangin, alin pa kaya sa iyo? Alin pa kaya sa atin na marunong manalangin na lumapit kay Lord? Do not forget, okay? Pero kung titignan natin, ang mga ibon, hindi lang po yan naghihintay na mahulog ang pagkain sa langit. Birds are not just waiting for the food that God will drop from heaven. Hindi po ganyan, kapatid. The birds are actually active to find for a larva, right? Ang mga ibon, aktibo sila na naghahanap ng mga, what is larva? Insects. The family of arachnids. Family of arachnidas. And every food and every fruits na makain. At alam din ng ibon kung anong poisonous na hindi makain na fruits. Alam ng ibon yan. Kaya active din sila. Ikaw pa kaya na may kamay at paa? So, ibig sabihin, He is our provider. In this verse kanina, sa isang linya, He is our protector. But in this verse, He the Lord provide us. Okay? So maraming salamat. When He provide us His word, na ating napapataralan ngayong araw na ito, kung importante nga ba ang pakikinig ng salita ni Lord at pagbabasa. How active are you? Aktibo ka ba sa pakikinig? O aktibo ka sa buhay mundo? Aktibo kang iniisip pa ang mundo? Iniisip ang galaw ng mundo? Kapatid, kailangan isipin natin na may Diyos behind every front of you, back of you, side of you. The Lord na muna na sa'yo. Every failure that you have done, the Lord is ahead of you. Ganun pa yun. Lahat ng ating kamalian, nauna na ang Panginoon. Alam na, meron ng solusyon na naghihintay para sa iyo, kapatid. If you feel hungry, if you feel cold, it is a consistent listening in the Word, reading. Kaya po tayo may nakikinig dito sa programang ito, kapatid. Magpatuloy tayo. Okay? Pagkaganyan ang sinasabi na He is our provider. Okay. Next is He restores my soul. Come on. Ano man doon sa restores my soul. The Lord can ever to retrieve. Okay, He makes me lie down in green pastures. He lead me beside the quiet waters. What does it mean by this? Ang mga tupa, kapatid, pagka po sila ay nasa panganib, at alam nila na nasa panganib sila, sometimes the tension between the other animals, tension between the other predators, may mga taga-aba din ang mga tupa no? Ayan ang tupa, hindi po sila makarider, hindi po sila makapagpahinga. They keep standing, nakatayo yan. They keep alert. Alert po ang mga tupa, nakatayo yan. Lalo na kung may kalaban silang papalapit, hindi sila makatigil. They keep moving. They are alert by natural. Sa mga taga-alaga ng tupa, alam mo itong sinasabi ko. Ganun din. Kailan tayo ina-alert dito sa isang panalangin? Ngayon po, sa kapanahonan ito, dito po tayo manalangin. Umalerto po tayo sa mga nangyayari sa palibutan natin, sa ating mga buhay, mga kaso natin. Dapat yan ay mama-alerto tayo lumapit kay Lord. Lumapit tayo sa Diyos na siyang tagahawak ng mga kondisyon na ito. Lumapit tayo sa Lord na lumapit na ilagat ang ating mga sarili. Lumapit sa Kanya sa mga ganito sa buhay natin. Isn't it? This is how we can do. Dapat hindi tayo makatulog na hindi tayo nanalangin. Paminsan din ang mga tupa, kapatid, pagka nagutom, at when they are nagugutom, when they are thirsty also, they are looking for food. Hindi sila makatulog din. May mga tao na ganito, may mga tao na nakakatulog maski gutom. Pero may natural, pag gutom tayo, hindi rin tayo makatulog. Natural yan. Ano yung ibig sabihin dito? Kailangan bang lumapit tayo sa Diyos? Kailangan po, kung tayo nagugutom sa Kanyang mga salita, lumapit tayo. Pagka matagal na tayo, hindi nagkikibay study, kaya matagal na po hindi tayo nananalangin, hindi tayo makalapit, dahil iba ang ating pananaw. Kapatid, baguhin na ating pananaw.
Naiisa tayo manumbalik. Ang sabi ng Lord, manumbalik kayo sa akin like your forefathers, sa mga nakaraan mga ama ninyong ina na marunong na sumamba. Kaya sa ngayon, manumbalik tayo. The word of God is not obsolete. In Joel chapter 2 verse 12, pagkiplas niyo kapatid. Joel chapter 2 verse 12, come on. Hanggang ngayon, kapatid, hinahanap tayo ng Panginoong Diyos. In the book of Joel chapter 2 verse 12 to 13. We know what we do. Even now declares the Lord, return to me with all your heart. Maski yumaman na tayo at kung ano pang mga buhay natin, alam natin na may pinanggalingan ng kayamanan. Alam natin na may Diyos na pinanggaling. Rent your heart, not your garments. Huwag yung reasoning mo, huwag yung pride mo. Garments are materials. Okay? God will not accept bribery. God will not accept bribe. Huwag natin i-bribe. Gwapo naman ako eh. Ako ang pinakagwapo dito sa kulungan, kaya ako maligtas. Hindi ganyan. Ako ang pinakamaganda sa aming barangay. Ako ay maligtas. Hindi ganyan. Ako ang pinakagwapo, pinakamayaman sa aming barangay. Ibalik mo ang puso mo, wag ang kayamanan mo. Normal, thank you, may kayamanan ka. But God is needing our heart. Return to God, for He is gracious and compassionate. Kaya natin napapag-aralan, Lord, ako'y lumapit sa iyo, maski anong status ako ng buhay. Maski anong pinakamataas na aking pinag-aralan sa mundo. Sa pagtingin ng Panginoon, pare-parehas tayo. May pinag-aralan, mayaman, at ano pa, pobre, at nagdala ko ng balot, at kung ano pa, kapatid, iisa ang tingin ng Panginoon sa atin. He is not a respecter of person. He respects His word. He honor His Son, the Savior. He gave His Son, that everyone who will come to Jesus Christ shall be saved and abounding in love. And He will relent calamities. Yan po. Pagka po ang isang tao ay hindi nakikinig ng salita ng Lord, the Lord allows problema sa buhay. I-allow niya ang kalamidad sa buhay mo. I-allow niya ang kalamidad. At ang kalamidad na yan, dumating sa buhay mo. Minsan calamity, ang isang bagay na hindi natin ginusto. Okay? So, verse 4. Okay. Tayo malapit na sa aking sinasabi, give the crux of the argument. Okay. Yet though I walk through the valley of the shadow of death. Okay. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thy rod and the staff, they comfort me. Napakaganda, kapatid, ang salita ni David sa Panginoon. Nananalangin siya. Maski nasabihin ako ng kamatayan, hindi lang po rin kamatayan yan. That everything that is happening to me, ay ang sabi ni David, shadow of death are all the things that unfavor. Mga hindi natin ginusto na nangyari. Ginusto ba natin na nakulong kayo? Ayaw namin. Ayaw din namin at ayaw mo rin yan personally. Right? Ayaw mo yan. Bakit ba? Marami naman tayo na sinita. But why I am here? May gusto ni parating. These are all the unfavorable things that happen in life. It is a season of time na namumuusap ang Diyos. Through the valley that you are experiencing, ang panalangin ni David, maski ganito ako, ikaw ang ating pastor, magpatuloy ka kapatid. Okay? Our health condition, minsan akala mo napakalakas, biglang namatay, biglang hospital, biglang cardiac arrest, ano pa? Your relationship problem, kung hiniwalayan ka ng asawa mo, that is a problem. That is a season of time in your darkness. Hiniwalay ang mga bata sa iyo. Yan po ang mga season na natural na nangyayari sa atin, pero namumuso pa rin ng Diyos. Mga financial stress, ikaw ay maraming utang, kaya ganyan, na financial, mga time na ikaw ay nasa kadiliman, ang promise ni Lord sa atin, even though these are the things happening in us, He is our shepherd. They can be able to do something in us. We need to be serious. Only for us to seriously come back to Him in the series of serving. Sa mga nakaraan, marami na tayong mga nasabi ni Jesus sa kanyang mga salita, sa mga kanyang mga propesiya. Marami, mga paglilinggo na darating. Totoo, di ba po? Maraming linggo na dumating, hindi lang sa Jinsan, pati sa Davao City, pati sa Nigeria, pati sa Las Venezuela. Di ba po ito ay pinaparating sa atin para magising tayo sa katotohanan na hindi po sinungaling ang Panginoon. Lahat ito ay ginigising tayo para kumapit sa Kanya. Lumapit bilang isang pastor. Kayo po, Panginoon, nakakaalam
This is the birth pain na sinasabi sa aklat niya, Matthew 24, na the birth pain and suffering, that we are not fearing God, that I will not fear, for you are with me. Kampante, fortified ang pananampalataya, then relationship mo kaya sa Lord. Meaning, you are secure in your mind. Nagkakagulo ang sanlibutan. Nagkakagulo ang Manila. Nagkakagulo ang telebisyon. Nagkakagulo ang palibutan. Kapatid, ang sinasabi ni Jesus, I am here, just secure your relationship to me. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yun po ang papag-aralan natin ngayon. Ano? Kasi siya ang ating shepherd. Maging nagasa tayo. Aywan po anong Tagalog na nagasa. But nagasa, you are blessed in English. You are even fortified. You are received. You are favored, I should say. You are honored. You are favored. Nagasat ka, sabi ng Ilocano. I'm Ilocano, I'm Bigoro. So we can say, nagasat ka kapatid. You are blessed. You are favored. When the things are not, when the favor, everything is not favored to you. Galit ang lahat sa iyo. Galit lahat sila sa iyo. Galit ang lahat sa iyo pa. Pero kapatid, ang Diyos hindi galit sa iyo. Ang Panginoon Diyos hindi nagagalit sa iyo. May pinaparating na po, kapatid, ha? Kaya isipin mo, sa versikulong ito, I will give you evidence. His presence is there. The Lord is there. Yeah. The Lord is our protector. The Lord is our provider. The Lord is our protector. He is Jehovah Shammah. He is always there in everything that you need and do. Ano ba? Thy rod and the staff, they comfort me. Ipagpatuloy natin sa versikulo. Rod po, ito po ay weapon. Ito po ay instrument ng mga shepherd. Rod po, it's used to guiding through flocks. Okay, tupa. Okay po. The rod ay nagkaiba sa staff. Kailangan alam mo ito, kapatid. Sa verse 4 pa po, kapatid. Okay, verse 4 pa tayo. Ay, kilas ko na ganyan. Yan po. The rod and the staff, they comfort me. What does it mean? Maganda ang salita ni David. No? Ang rod po ay straight yan. Dalawa ang gamit kasi ng shepherd. Rod and the staff. So, ang rod po, it used to give direction. Siya po ang mangiturong. What is that? Siya po ang nagtuturong. Ito ay ginagamit to give direction sa mga tupa na nawawala. Or even to mend the other bad animals coming closer to the flocks. Okay? Ito po ang gamit ng rod. Ang staff po ay iba ito. That when na ang isang tupa ay papalayo at nasa bingit ng in a danger. Kung sila po ay nasa cliff na marami nang mahulog at mamatay o kaya madisgrasya, gamit po ang staff. Ang staff po na ito na may kalawit. Hindi kalawit ng kamatayan, kalawit ng kabuhayan. Dahil nahawak yan ng kalawit ng kabuhayan, parang kabuhayan para hindi mahulog. Yan po ang gamit ng staff. So, ano ang itinadala rito sa atin? Ang salita ni Lord ay ito po na pinapag-aralan natin. The Word of God is the rod and the staff that we are learning. Kung ikaw ay nakikinig na seryoso sa salita ni Lord, siya po ang iyong rod na nagdadalik sa iyo. Siya ang nagliligtas sa iyo. Kagaya ng ginawa ni Moses, di ba po? Nung hinahabol ang mga Israelitas. Nung hinahabol ang mga Israelitas ng mga Egyptian army ni Pharaoh. Habulin sila kasi gusto nila ibalik ulit sa Egypt na malapit na sila sa karagatan sa Red Sea. Hindi na sila maka-forward dahil dagat na. Walang tao nakakalakad sa lupa. Si Jesus lang nakalakad sa tubig, I should say. Walang tao nakakalakad sa tubig. Si Jesus lang. Pero saan sila pupunta ngayon? Di ba sinabi ni Moses, be still, magsitigil kayo. Huwag kayong lakad ng lakad kung nakikinig kayo sa salita ni Lord. Okay po? Be still. Be still. Ang sabi ni Moses, the Lord will save you. See the salvation of the Lord. Kaya itinaas niya ang kanyang tungkol. Anong nangyari? Bumukas ngayon ang tubig at sila'y naligtas. At sa istorya nyo alam ninyo, naligtas sila. At ibinalik ulit ang tubig noong nakahabol, noong andun na ang mga God
enemy people na hindi nakikinig sa salita ni Lord, namatay sila sa tubig, nabuhay naman ang kanyang mga anak na tagapakinig. Ganun po ang nangyari. So anong ibig sabihin sa atin ngayong araw na ito? Ibibigay natin ang ating buhay ulit kay Lord. You mean to say, kung saan ba ang Red Sea mo? Naabot mo na ba ang Red Sea ng iyong buhay na wala ka nang mapuntahan? Maaaring sinasabi mo ngayong araw na ito, ang ating Red Sea, ang ating kalalagayan ngayon, kung aabante ka, wala kang kaya, wala ka ng pera, wala ka ng maasahan pa. Kung maatras ka, it is evil. Kung abante ka, wala kang magagawa. Kung umikot ka sa kaliwa, wala. Kung punta ka sa kanan, wala. You are in a dilemma. Anong pagka you are in a dilemma, everything around you is evil. Anong gagawin mo? Ngayon ka na tumingala. Tumingala ka na sa langit. He is our shepherd. Tumingala ka na. May ibig sabihin at iparating ang Panginoon ngayong araw na ito ulit. Kaya po, ganun ang ginawa niya. Dahil si David, may relasyon tumingala kay Lord. Lord, I know. I am secure. Maski maraming problema sa buhay ko, marami akong plano, pero naka-freeze ang iyong plano ngayon. Naka-frozen ka ngayon. Hindi ka makausad. Kapatid, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Yan ang pinag-pray namin sa inyo. Pinag-pray natin, mapatibay kayo sa pananampalataya. O, di ba? Okay. The last one para matapos na po. Last one, verse 5. Okay po. So, ang sabi dito, sa verse 5, verse 5. Come on. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runneth over. Ano yung ibig sabihin nito? Noong kapanahon ni David, marami siya kalaban. May Amalekites, may Ammonite, Jebusite, at Moabites. Marami pang bites na kalaban ni David. Kalaban din ng Diyos ang mga ito. You are the enemy country of God. Pero ano ibig sabihin sa mga kapatid? Sa buhay ng tao, hindi po inaalis. I just want to explain this for the last time. Makinig na kayo. Okay? God will not remove your enemy in life. Hindi po tinatanggal ng Panginoon. Of course, ang first na ang kalaban natin, ang kaaway, ang demonyo, ang devil. That is the first na palaging umaligid sa atin. Tinutunjo tayo. Ano ba? Lahat ng mga bagay na nangyari sa atin. Sometimes, see the life of Joseph. Ibininta siya sa Egypt dahil he was sold because of jealousy ng kanyang pamilya. Ang kaingitan minsan nadadala sa pag-aaway. Minsan nadadala sa kamatayan. Okay. Jealousy will bring us to unbearable life. Okay. Hindi nawawala yan. Ano pa? Mag-aaway sila Esau at Jacob sa istorya, sa mga nakarindig ng istorya nito, dahil sa pamana, dahil sa inheritance. Pero maraming salamat. Noong nag-i-end ang istorya nila Esau at Jacob, Joseph himself, noong naging governor siya in Egypt, kapatid, he forgave his family, and he forgave his brothers. Ganito rin sila Esau at ang kaganda nila Esau din at Jacob, nagpatawaran sila. Sa huli ng istorya nito kapatid, may pagpapatawad. Dinadala sa ating araw na ito na may nangyayari sa buhay natin. Kaya ka nandyan, minsan naandyan ka dahil sa isang bagay na ayaw mong nangyari, kapatid. Pero sana may pagpapatawad. Patawarin mo na siya, patawarin mo na sila. Patawarin ka rin ng Panginoon. Ganun po yan. Andito tayo, nag-aaral tayo ng salita ni Lord dahil sa kapatawaran para tayo magkaroon ng ligtas ang ating pananampalataya. Dahil marunong tayo umunawa, marunong tayo magpatawad. Ang isang tao na nabuhay, hindi pwede mabuhay na hindi magpatawad. Ang isang Kristiyano na nakikinig na ngayon ng salita ni Lord, huwag mong kimkimin na iyong sama ng dibdib. Hanggang ngayon, hindi mo pa kinakalaban mo pa. Hindi ka makakalaban, wala ka namang laban eh. Ayun ngayon. Kaya sabi mo, Lord, tulungan ko ako naman patawad. Patawarin mo na siya. Patawarin mo na sila. Hindi mo rin kaya, tatanda ka lang. Pagpangit ka, sige. Kung hindi ka magpatawad, parang kang kabayo ang makalabas. Parang kabayo ang mukha mo. Ayaw natin maging kabayo ang mukha natin. Gusto natin guwapo ka at maganda ka na maglabas ka dyan. Yan na natin, guwapo sa pananampalataya, guwapo ang kalooban. Kaya kung magwapo ang mga nakikinig, maski tumatanda sa
sa natural na physical. Sabihin mo sa kapatid mo, di ba gumugwapo ka? Sabihin mo nga dyan sa kapatid mo, di ba gumugwapo ka? Totoo yan. Lahat na nakikinig ng salita ng Lord, inaayos. Kung ano ang laman ng puso, nakikita sa labas. Kung pangit ang kung puro kura, anong tagalog ng kura? If it is like anger, everything is inside angerness, ano pang anger, ano pang galit, sa loob mo, nakikita sa labas yan. Parang kabayo. Pero pagmamahal ang nasa loob mo, pamamatawad, ano yan? Secure, mapayapa, ay ang galing. Gaganda sa labas, nakikita, babata. Totoo yan. May natural ano yan, implications, although spiritual ang gagalaw muna. Kaya nga, gano'n kapatid. So, pagka ganito ang ating pinag-aralan kapatid, ang dito na ngayon, God is not forget you. Is not forgetting you. He promotes you. Ano ibig sabihin? Bakit meron bang promotion dito, pastor, sa kulungan? Kapatid, hindi mo ba alam na kung ikaw ay lalabas isang bagay ng favor ng Panginoon, na kung nalilis ka, na may kaganda-ganda, bumalik ka ulit at magsimula, mag-business ulit, maganda, na narinig ka ng salita ni Lord, that is a promotion. God promotes you. God will bless you. Kung maraming naniniwala, hayaan mo. Maraming hindi naniniwala pa ngayon, maniniwala sila in the future. Di ba si David nung kakalabanin si Goliath? Sabi, hindi mo kaya yan. Sabi ng mga kapatid, pala kasi Goliath, malaking tao. Sabi ni David, ay, hindi siya nakinig. I will go, maski maliit ako. Sabi sa Goliath, halika, sige, harapin mo ako sa iyong mga espada, your spear, your javelin, and your sword. But I will come to you, sabi ni David, ako ay lalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon, Almighty God, Almighty. I will come to you in the name of the Lord God Almighty, the God of the armies of Israel. May foundation ang pananampalatay ni David. Kaya natin nag-aaral tayo sa araw na ito, gusto natin mag-foundation sa ating pag-aaral na ang Diyos ang ating pundasyon ng pananampalataya natin para po titibay tayo. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Para po titibay ang pananampalataya mo, di ba po? So, and with God, with that, your oil, you anoint my head with oil. Ano kaya ibig sabihin ni David na noon kasi, ang mga tupa, pagka po nagkakasugat ang mga tupa, ang shepherd po, kumuha siya ng oil. The shepherd pour oil sa sugat to prevent infection sa mga tupa or for further healing. Yan po ang gamit ng oil at yan ang ginagawa ng tupa. Kaya ang Diyos, ang sabi ni David, kayo po ang aking oil. You poured unto me. Kaya po kapatid, ano nangyari ngayon? Sugat na sugat tayo minsan. We are endured with many experience outside. Kaya ang kinalalagyan natin ngayon, sugat minsan tayo. Isip natin parang napabayaan na tayo. Bakit para ako napapabayaan? Napabayaan na ako ng aking kaso mga attorney ko. At napabayaan hindi na bumabalik, wala nang bumibisita sa akin ng member ng pamilya. Pati attorney hindi na pumupunta. Kapatid, manalangin ka na kagaya ni David. Kayo po ang magagamot. Kayo po ang aking kagalingan. Gagaling din ako, Lord, kamo dyan. Dahil yun ang panalangin na ni David. Ang sabi niya, you pour oil to me. You know, maski na ganoon ang buhay natin sa ngayon, God bless and promote us. He is also actively healing our us. Active po siya na nagbibigyan natin ng kagalingan inflicted by the enemy na binigay ng kaaway para tayo naging overflowing. My cup overflowing. Anong ibig sabihin niyan? Blessing. So much you can also be blessed. You're naging testimony ka. Yan po ang panalangin namin mga kapatid na maayos na po ang ipinapanalangin natin of all the legal process and all the legal litigation na makakarating po yan sa inyo, pinapanalangin namin kayo. Para po, your life will be a testimony for others. Yan po, di ba po? Yan. Your testimony will become others' testimony. Your healing become others' healing. Your ministry, your life, magiging masaya kami. Di ba? May mga nakita ako kasi sa Baguio na lumawas na during sa anniversary natin sa Baguio, the convention of Baguio City ng ating church po. May mga nag-testimony na nanggaling kong kulungan na kagaya ninyo.
nagaling po, nag-testimonyo sila sa harap, nakita namin, no? Nakalabas sila dahil sa panalangin natin, panalangin ng iba, panalangin ng lahat, at walang iba, kundi in-approve yan ng Panginoon. Nakalabas, ibig sabihin nito, ay, nakalabas so nag-testimonyo sila, nag-bless din kami. Ay, mabuti na lang pinagpatuloy niya ang kanyang pagkikinig sa noong mula sa loob hanggang sa labas, mula at kasama namin sa anniversary. Noong nakaraang anniversary, we were blessed, marami po nag-testimonyo, kaya ganun po ang panalangin namin sa inyo, no? So hanggang dito na lang, nakikita ko naman sa inyo, some of you are just attentively listening, but I pray for you guys, na ganito po sana palagi, ano? Na kayo ang laman ng aming panalangin. Isa kayong laman sa aming panalangin. Oh, okay. So, bago po ako magsarado ng panalangin, okay? At yes, gusto ko po tayo yumuko lahat. Maski nakaupo ka, sige, yumuko ka ng kapatid. No need to stand, kasi mamaya tayo tumayo sa taas na panalangin, no? Itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay, pwede na kayo po ka. Yumuko tayo in respect and honor God. Tayo po yung maupo, gusto ko na manalangin po sa last na panalangin. Sige na, okay? Okay, manalangin tayo, raise your hands. Ang kamay na yan ay nakataas na katunghay kay Lord, alam niya yan. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito sa iba't ibang lugaring sa Pilipinas. Hindi namin din sila kilala personally, pero inabot mo ang iyong mga salita sa kanila. Mag-usap ka po lalo na sa mga kalimutan namin na hindi namin nasasabi. Punuan po ito, Panginoon. Sa aming nabanggit na kayo po ay tagapagligtas, kayo po ang protector, kayo po ang tagabigay payapa, kayo po ang magagamot, ang magbigay ng kagalingan. Pagilingin mo ang bawat isa na nandito. Pagilingin mo sila sa kanilang mga puso, magagalit na puso, manumbati sa pagmamahal. Ang mga hindi alam ang gagawin, bigyan mo sila ng what? I pray for our heart to redirect them. Para ma-redirect ang kanilang iniisip. Organize their heart with love, with long suffering, with patience. And their own experience inside the jail is not might be easy. But I pray for God to embrace them with your love, embrace them with your favor. Magkaroon sila ng promulgation done by the court. I pray in a court law na magaganap po ito sa mga madaling panahon at sa pagbabago nila sa kanilang mga buhay. Tanggapin ka bilang Jesus na tagapagligtas sa kanilang buhay at magsimula sila buhay na may Kristo, buhay na may pagmamahal na direksyon kompleto, buhay, Lord God, na may kaligtasan. Panginoon Diyos, thank you. I give you all the praise, all the glory belong to you. In Jesus' name we pray. Ang lahat po magsabi ng amen. Thank you. Thank you guys. Maraming salamat. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Benny. Okay, napakinggan po natin yung mensahe ng ating Pastor Benny at naniniwala ako na may napulot tayong aral sa bagay ito. Amen? Praise the Lord. Isa nga pong palakpak pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sunod natin gagawin ay ang ating pagtatanghal. So, nakita niyo yung numbers natin dyan sa screen. Yan po ang kasunod-sunod. So, mauna pa ang mambusaw. District J, lagi na unang mambusaw. Okay po. Morning po, mga kapatid. Yes, good morning. Go ahead, mga kapatid. Bakit? Ano na ito? Ano ba ito? Sa hanggang na mahal na kaibigan sa Diyos ba o at sa Diyos kanila at